you are a success story. So ngayon may factory ka na, right? Ang factory nyo ay nasaan? Sa Rodriguez, Rizal po. Oo. So ilan ang tauhan mo na doon? Sa ngayon po, may 14 employees na po kami Oo. na regular na pumapasok araw-araw sa amin. Kasi nung nag-start po kami, sa kusina lang po talaga, Miss Karen. So, ngayon, awa ng Diyos po ay nakapagpatayo na ng mas komportable po na pagawaan para sa mga empleyado. At syempre, para mas masiguro po na malinis po yung produkto na bibilhin ng mga consumers namin. Paano nagbago ang buhay mo? Ano nang naipundar mo ngayon dahil sa negosyo mo? Ayan, sa ngayon po, Miss Karen, lahat po ng kinikita ng negosyo ay nire-reinvest ko. So, Galing. yung lote po na pinatayuan namin ng factory ay nabili ko po ng cash. Ayan, katas po ng mga ginataan products Oo. namin. At syempre, yung cost po ng pagpapagawa doon at yung mga equipment. Ayan, so malaking tulong din po si DTI kasi nakapag-loan po kami ng karagdagang pondo para po sa pinapagawa po naming factory. Oo. Bakit nga ba Josephinas? Ayan po ang pangalan ng nanay ko. Lagi, Since oo. siya po kasi yung nagluluto, pinangalan ko po sa nanay ko. Until now, siya pa rin po yung nagluluto ng mga Diba? products namin. And how does she feel? Ngayon po, syempre, very proud po na yung kanyang products po ay, yung kanyang mga luto ay recognized na hindi lang po sa lugar namin kasi dati nung may karinderya po kami, dun lang sa lugar namin. Ngayon po, nationwide na at nakakarating na sa iba-ibang lugar yung mga luto niya. At marami po yung nagbibigay ng magagandang feedback. Yan, binabasa ko po yan sa kanya. Kilig na kilig naman po yung nanay ko. Oo. Siguro ano ang advice mo sa mga aspiring entrepreneurs? Lalo na ang dami ngayon ang nagbebenta ng mga bottled goods. Ayan, para po sa mga aspiring entrepreneurs, ang unang advice ko since mga pagkain po, ito unang-una sa mga gusto pong mag-venture sa pagkain, kung i-make sure po natin no na safe, ligtas no yung produktong gagawin natin. So dumaan po sa tamang proseso dapat kasi napaka-importante po nung tiwala ng mga customers natin. Mahirap po kasi no na mawala po yung tiwala nila kasi isang beses lang po na pumalpak tayo. Naku, ngayon po sa social media, ang bilis na po ang bilis po ng balita, no? Minsan gumawa ka ng 10 tama, no? Pumalya ka lang ng isang beses, no? Dun pa po, dun ka sisikat, no? Dun pa sa mali. Ngayon, dun naman po sa mga entrepreneurs na gusto pong mag-venture sa negosyo, wag po nating limitahan yung sarili natin na mangarap ng malaki. At kahit nangangarap po tayong malaki, wag po tayong mahihiya na magsimula sa maliit.